isang matinding pagyanig sa pampulitikang eksena. Ang kilalang crusader laban sa korupsyon na si Attorney Lev Ito Balaygod, may bitbit na mga dokumentong magsisilbi raw na pako sa kabaong ng mga alegasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa loob ng 2 minuto, hihimayin natin ang mga detalye ng walang lusot na ebidensyang ito. Ito ang bukisto na. Sa isang eksklusibong panayam, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Attorney Lev Ito Balaygod. Bitbit ang makakapal na folder, ipinaliwanag ng abogado ang koneksyon ng mga nakatagong pondo at mga transaksyong matagal nang itinago sa publiko. Ayon kay Balaygod, ang mga ebidensyang hawak niya ngayon ay hindi lamang basta-basta salaysay, kundi mga bank records at notarized documents na direktang nag-uugnay sa mga anomalya. Walang lusot, aniya, dahil ang bawat pirma at petsa ay tumutugma sa mga panahong may malalaking paglabas ng pondo mula sa kaban ng bayan. Ano nga ba ang laman ng mga dokumentong ito? Sinasabing nakapaloob dito ang mga paper trails na nagpapatunay ng mga offshore accounts at mga ari-ari ang hindi idineklara sa SALN. Binigyang diin ni Balaygod na sa ilalim ng mas pinalakas na prosecution budget, mas naging mabilis ang pagkuha ng mga impormasyon mula sa mga saksi na dati ay takot magsalita. Ang bawat pahina ng ebidensya ay tila isang matalim na palaso na tuma-target sa kredibilidad ng kasalukuyang administrasyon. Dahil sa pasabog na ito, damang-dama ang tensyon sa loob ng palasyo. Bagamat pilit na itinatanggi ng kampo ng Pangulo ang mga paratang at tinatawag itong politically motivated, hindi may kakaila ang kaba ng marami dahil sa track record ni Balaygod sa pagpapakulong ng mga malalaking personalidad sa bansa. Ang tanong ng taong bayan, ito na ba ang simula ng isang malaking pagbabago, o mauuwi muli ito sa mahabang proseso ng pagtatakpan? Sa harap ng mga dokumentong inilatag ni Attorney Balaygod, tila nakasandal na sa pader ang mga sangkot. Ang katotohanan ay hindi na mapipigilan sa paglabas, at ang sambayan ng Pilipino ang magsisilbing hurado sa huli. Patuloy kaming magbabantay sa bawat pahina ng kasaysayang ito. Sambayin ng Pilipino at sabihin na ang susunod na dapat na maging presidente ng Pilipinas dapat magaling sa ekonomiya, magaling sa inflation. Pambira, nag-skyrocket ang inflation, nagmahala ng mga pangunahing bilihin sa Pilipinas. Nung pumasok ka, ibig sabihin dapat pala mag-resign ka na, walang yakang Marcos Jr. Ito, panoorin mo natin. Pambira talaga, oo. Etong bagong repacking center, pero makita ninyo, puro makina na. Dati kinakamayan. Nako, yung sinasabi ko eh. Pagka actual na interview, pumipiyok tong mama na to. Tingnan nyo yung tiyan niya, merong ano dyan, manual, merong bag. Parang merong bag, yan. Parang sila sa isang araw, 10 to 12,000. Ayun, silipin natin. 5 to 8 pa lang. 5 to 8,000. Nakikita ko yan eh. Ngayon, pagka full blast, itong ginagamit itong mga bagong mga machine, ay dadami na hanggang 30,000. Para saan? Para saan yung full blast na yan? Ang i-full blast mo, yung pagpupulburon mo sa Malacanang para matapos ka na. Walang Ngayon, para talaga kahit pa paano masaya tayo, mag-ano ka na lang, mag-resign ka na kasi, Brad. Kaya nila a day, a day ito. 30,000 a day. Sa ngayon, ay naka-storage, nag-aantay, meron na tayong 4 million na ganitong mga food pack para buti naman at wala naman masyadong sakuna ngayon. Meron pa rin mga sunog. Yung mga food packs to. Ihanda mo yan, Brad. Baka mapanis lang, no? Baka mapanis lang. I-preposition mo na doon sa mga pinagnakawan nyo ng mga distrito sa Pilipinas. Dito, malaki ang ninakaw. Halimbawa sa Pampanga, malaki na nakaw sa Pampanga. Ilagay nyo na yung mga yan sa Pampanga, 30,000 na relief goods. Sa Ilocos Norte, mas malaki ninakaw natin dyan. Maglagay kayo ng 40,000. Yung ninakaw nyong pera sa sambayan ng Pilipino, palitan nyo na lang ng ayuda. Para pagka dumating ang baha, kahit pa paano naman hindi mapamura ang ating mga kababayan, mga walang hiya kayo. Kasi ano ba magagawa natin? Sige nga, tanungin ko ito si Marcos Jr. Ngayon, binibida nyo sa amin na mabilis na ang pagpapak. Hindi na manual yung paglalagay ng mga relief goods sa box. Automated na. Pambira, imbis na gawing automated yung ang tawag dito,
yung pagbibigay ng maganda serbisyo sa sambayan ng Pilipino, diba? Yung pumunta ka ng LTO, wala ng maraming cheche-bureche. Diba? Pag kumuha ka ng lisensya, nagbayad ka sa ganito, yun ang i-automate nyo. Paggawa ng relief goods ang in-automate nito. Wow. Brad, okay ka lang? Ang i-automate mo, yung yung mga kababayan nating OFW sa Pilipinas, pag-apak pa lang sa airport, nasa bahay na nila, yun ang i-automate mo lang yun. Sinto talaga to si Pangag, eh, no? Meron sa kantaon yung iligan ng patay inaalagaan ng mga Sir, yung Vulcan. sa bulkan. So, patuloy lang ang production nito hanggang umabot ng Para dito kay Rex Gatchalian, sorry Brad ha. Sorry Brad, hindi ka maging senador. Sad to say, alam ko pangarap mo yan. Isa yan sa motivasyon mo kung bakit talagang sa tingin mo ay pinag-iigigan mo trabaho. Hindi ka magiging senador. Hindi ka papalit sa iyong kapatid na sintu-sintu din dyan sa Senado na si Win Gatchalian. Okay? Hindi ka magiging senador, Rex. mga 5 million, lampas ng 5 million. Pero malaking tulong itong pagkagawa. Ito pinagawa pa natin, pinadesign natin itong mga machine na ito para talaga sa Pilipinas. At ito meron tayo sa Luzon, ito yung para sa Visayas at saka Mindanao. Yung Mindanao, meron tayong tinatayo na Kailangan nyo yan. Yang mga automated repacking ng relief goods na yan. Dahil sa mga susunod, wag naman sana tadtarin tayo ulit ng bagyo ngayong taon na to. Wag naman sana, hindi ko natin pinapanalangin yon. Dahil hindi handa ang ating bansa na sagupain yung mga malalakas na bagyo dahil nga ninakaw ng administrasyon ni Marcos Jr. yung panggawa ng flood control na para sana kahit papaano maibsan yung napakatinding baha na dadating pagka nagsipasukan itong mga walang yung bagyo na to. Diba? Pumunta na lang kayo sa tiyan ni Marcos Jr. Doon kayo manalasa. Huwag na sa amin. Please lang para sa mga bagyo. Pumasok kayo sa kolon nitong si Marcos Jr. Doon kayo manalasa. Doon nyo iparamdam mga gupit nyo. Huwag kami. Mga inosente kami. Hindi kami nagnakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino. sa Butuan City, pero hindi pa mag-operate yun hanggang siguro end of the year next year. So, in the meantime, dito muna natin kukunin. Kaya napakalaking bagay. At sinasabi ko, sana nga hindi na magkabagyo, hindi na magkasakuna, mabulok na lang sana lahat ng food pack. Hindi pwede yan, Brad. Ano, tatakot ka? Ninakaw nyo kasi yung pondo paggawa ng flood control. Ninakaw ng administrasyon mo. Ninakaw ng mga kasama mo sa House of Representatives. At balita ko, base doon sa mga Marines, nag-deliver daw din sila di umano sa iyong bahay sa Ilocos Norte. Mabubulok, hindi mabubulok yan. Kulang pa yan. Sa dami ng naperwisyo sa pagnanakaw nyo, sa tingin ko, yung mga automated na gawin yung 1,000 para kahit paano kung 3 lang yan, anak ng tawa, kulang yan. Ano ba naman naglabas ka ng 2 o 1 maleta para magpagawa pa ng maraming automated na pang-repack ng relief goods? Ay naku, kawawa sambayan ng Pilipino para doon sa mga bagyo A to Z. Punta na lang kayo sa kolon nitong si Marcos Jr. para tapos na usapan. Doon nyo ilabas yung hagupit nyo. Diba? Yung hagupit nyo doon na lang sa mga bituka ni Marcos Jr. Sir, ano yung binibigay na lang cash forward? Yung mga mag-expire, pinamimigay na lang natin dahil mag-expire na hindi na magamit. So, ganun ang sistema na ginawa natin. Kaya Ay, gano'n naman talaga ginagawa niya siya. Pambira ka, yun ang dinatnan ni Rex Gatchalian lang na magbibida-bida yan si Rex. Sasabihin niya na, ano yan, na-invento namin yan pagka papanis na yung papanis na yung pagpapanis na yung ang tawag dito, mga relief goods pamimigay na namin. Walang ganun. Ikaw naman, oo. Ano yan? Kalakaran na yan. maganda na ang production na para sa food pack, para alalayan naman natin. Ito ang unang panahon na ang national government ay nagbibigay nitong klaseng food pack.
Nung nakaraan, kung saan-saan na lang kumukuha yung mga biktima. Pero ngayon, Napakasinungaling mo naman. Kung saan-saan na lang ang kapal talaga ng mukha nitong mama na to. Ngayon lang daw ang panahon na to namimigay ng food pack. Siraulo ka ba? Ano pa naman yung nakabox na pinamimigay ng DSWD ng panahon ni dati Paolo Rodrigo Duterte? Sinungaling nitong... Sagutin nyo nga itong bangag na to. Baka malakas na naman ang tama nito niya kaya ganyan mag-isip. provide na ang national government. Kaya maganda itong naging facility natin. First time daw. Siraulo. Ngayon, puntahan naman natin yung mga loading sa truck. Sige, maraming salamat. Yan, no? I-load mo, Brad, yung ano mo, i-unload mo yung kung ano may nasa bituka mo ngayon, i-unload mo yan. Importanteng ma-unload mo yan. Kanya ka. Napakasinungaling mong ano ka, bangag. Pero ngayon, nakakapag-provide. Mukha pa lang ho mga kababayan ano na eh. Masama masabihin yung salita pero mukhang demonyo. Listen ako ha. Tingnan nyo naman yan. Yung mukha na yan. Pambira. Yung huling, yung isang bulati dyan, pirma ka na kasi. Huwag ka na mag-isip pa. Ang laking pasasalamat namin sa iyo pagka pumirma ka para tapos ng paghihirap namin dito sa bansa na to. Kasi pagka natapos si VP Sara, si Kong Pulong ang iuupo namin. Pagkatapos si Kong Pulong, si Mayor Bastiang iuupo namin. Anong makapalang mukha? Talagang ganon. Mahirap na, baka meron na naman si Raulong maging presidente. O ngayon, kung gusto nitong si Pulong, pagkatapos ni Pulong, sino pa ba? Dapat yung medyo tikas. Duterte prinsipyo, di ba? Hindi pwede yung tama na ang politika. Ako lang naman ho, nahuli niyo ako doon ha. Parang kilala niyo tinutukoy ko ha. Hindi gano'n. Hindi pwede, di ba? Hindi pwede gano'n. Dapat dito yung tigas ho. Dito na tayo kay Atty. Levy Baligod. At ang hindi natin malaman kung saan nanggaling yung init ng ulo nitong si Regina. Regina pangalan nito eh. Sabi ni Ma'am Sastrugando Sasot, paano ba naman kasi ito talagang ali na to, ito, Regina na to. Ewan ko ba, ba't yung mga taga TV5, no? Si May Ann Los Baños, Senator Bato de la Rosa, ang binibira, di ba? Di ko malaman kung lang ba allowance binibigay sa kanya, kaya pati yung allowance si Senator Bato, pinagdidiskita niya. Si Martin Romualdez, di pumapasok. Hindi niya kinikwestiyon ng House of Representatives. Bakit may sweldo siya? Di ba? Si Senator Bato de la Rosa, siya pinag-iinitan nito si May Ann Los Baños. Pambihira, ito na. Ito naman hindi May Ann Los Baños to, ito si Regina. Game. Attorney Levito Baligod. Magandang hapon, sir, and thank you for joining us. Welcome to Storygon. Hi, attorney. Hi, Atty. Sir, nakamute po ata kayo. Nakamute po kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Parang ito si Mamami, siya ngayon parang malambing siya ngayon. Ayun. Thank you, sir. Okay. Thank you for joining us. Sir, Thank you po. yeah, yes, sir. Napanood ko yung press con nyo kahapon. Quite interesting. But I also, I saw an affidavit online, a joint affidavit supposedly made by the 18 former military men. I think I saw it dun sa Paulo Duterte supporters website. Is this the same thing that Kailangan talaga ibagsak yung Paulo Duterte support. Nagkalat yan. Ako nga nakakuha ko, nakita ko sa social media pambira. Kahit sinong may mga supporter dyan, basta supporter ng sambayan ng Pilipino, sigurado makikita mo yung mga detalye na yan. you have? Edingaw. Kasi yun ang detalyado It is also a puzzle for me, sir, how a supposed unsigned affidavit came out in public. It did not come from me. I Okay. clearly stated during the press conference that I will share only the affidavit of the 18 former soldiers After I have filed the proper complaint or referral to the Office of the Ombudsman. Sino kaya nagpalabas ng na yan, unsigned affidavit? No? I remember that, sir. In fact, that's why I got surprised. But have you been able to peruse this one that came out online? Kasi it had so many details that we wanted to ask you about. Nakita niyo ba itong lumabas online? Is it the same one that you were talking about? Sorry, but I did not bother to compare what was told to me as an affidavit that appeared online with the affidavit in my possession. Hindi ko po kinompare.
Okay. Well, okay, we don't know if it's the same affidavit, that's fine. But the military has Naku, nag-uumpisa na si Regina. Umiinit na yung tombong niya. Naku po, Regina. discredited some of the details of your claims already. They said 2 of these 18 individuals were never members of the Navy nor Marine Corps. And in fact, most of those got dishonorable discharges. Could you respond to that? Could you respond to that? In their affidavit, the 18 never claimed that all of them belong to the Marine Corps. 2 of them, in fact, in the affidavit, in my possession, claimed that they were former Army, no? Or they belong to the Philippine Army, not with the Philippine Marine Corps. And it is true that, in my knowledge, there is one former Marine who was dishonorably discharged because he was, when he served in the United Nations peacekeeping force as member of the Philippine contingent, he was asked by his officer to bring some food to the officer's quarters. And he obeyed the instruction of his officer. And then, meron kasing military checkpoint. And his vehicle was inspected and found some food inside. And he was arrested and brought back to the Philippines. And during the investigation of the complaint against him, the initial recommendation was for a demotion. But eventually, the Armed Forces of the Philippines Okay, yeah. came out with a decision to dishonorably Naiinip si Regina. Naiinip si Regina. Ito naman kasi si Attorney Baligod, medyo slow, no? Pero mas mainam na slow, no? Talagang dapat inisin natin yung si Regina. discharge him. Yeah, okay. I'm not really that interested in the specific details of how he was dishonorably discharged. Suffice to say. Ano lang, importante lang kay Regina, yung dishonorably discharged. Yung dahilan, wala na, hindi na importante. Basta maano na yung mga iba na yan, mga ibang kasama mo, hindi ka tiwa-tiwala kasi tinanggal nga sa serbisyo eh. Di ba? What's your question, ma'am? I'm just Naghahanap pala tayo ng dishonorably discharged. Dapat si Trillanes, wag niyong interviewin. Anak ng tokwa, nagpupo yun, isang putok lang sumuko eh. To say that he was dishonorably discharged, and what you're saying at this point is there's just one because the Navy says it was the most. Navy says it was most of them that were dishonorably discharged. I don't think so. Maybe we can reconcile our record, no? I will ask the soldier. Oh, ito ganito na lang. Yung mga reporter na nagpapanik o galit na galit pagka pinag-uusapan itong issue ng flood control na to, pansin ano nyo na huyan. Kumbaga, obserbahan nyo na ngayong mga panahon na to. Yung iniiwasan ng issue, ayaw mo pag-usapan ng issue, o di naman kaya, inaatake yung issue. Pansinin nyo yung mga yan kasi base doon sa affidavit, merong mga taga-media, yung mga kung tawagin prostitute, tumanggap din ho ng maleta galing kay Zaldico. Okay? To confirm with me later on whether they were discharged or not. But the fact remains that they were members of the Philippine Marine Corps before. Regardless of the nature or character of their separation from service, we cannot erase the fact or ignore the fact that they were former members of the Philippine Marine Corps. Well, sir, we Pero understand naman, sir. attorney, paano kayong how did you come about these people? 18 yan eh. Paano kayong nag-meet? Did you approach them? Did they approach you? Meron kayong go-between? Paano po kayong nagkaroon ng ganyang affidavit? At saka, paano kayong lumabas ngayon in a press conference? Ang predicate po nito ay napanood naman natin lahat. We were all able to watch the statement of Master Sergeant Orly Gutesa. We know how he was treated by the Senate Blue Ribbon Committee, and I was curious why. And therefore, I was able to ask a friend with the Armed Forces of the Philippines to make way for me to meet at least 1 or 2 former workmates, no? Or yung katrabaho ni Mr. Orly Gutesa with Zaldico. October pa po yun.
And from there on, I was able to speak with more than about 30 of former security details of Saldico. And eventually, we all agreed that they have to come out with what they know with respect to the apparent theft of public funds going to several public officials. Bakit po nag-decide na mag-press con imbis na pwede nyo namang lapitan yung mga senators, for example, para ma-imbestigahan yung mga statement na sinasabi nyo kasi there's a lot of doubt and a lot of actually ngayon, tuloy-tuloy yung mga denial ng kung sino-sinong binanggit ninyo. May balak ba kayong pumunta pa sa Senate or House, for example? Alam niyo po, personally, na-observe ko naman ang ating executive, ang ating legislative, at napakahirap pong umasa sa mga institution na ito. Kaya po, minarapat ko na, as I said, I tend to cling on to whatever flicker of hope we have with these institutions. Kaya sinabi ko, magsusumite tayo sa ombudsman. Minarapat namin na ibahagi na kaagad ito sa taong bayan. Dahil hindi naman namin inaasahan na interesado ang Senado dito sa aming sasabihin. Hindi rin namin inaasahan na magkakaroon ng fair investigation sa House of Representatives kasi karamihan sa mga leaders ng House of Representatives ay binanggit nga ng mga ito. Sir, I understand what you were saying na ibang bagay ang nature at ang character ng service ng mga military personnel. But on the other hand, wouldn't it also affect their credibility as witnesses if most of them, as claimed, but this is the claim of the Navy, if most of them were dishonorably discharged, wouldn't that affect their credibility? Di ba, in courtrooms, isn't that also what lawyers look at and the judges look at when they listen to testimony? Kung ano yung background at ano yung kredibilidad ng mga testigo? Oh, that is too early for me to comment on that about credibility. Pero ito ng problema sa mga reporter na to, imbis na suportahan yung pero kung issue yan ng impeachment, anak ng toko, si Ed Lingaw, palakpakan yan. Palakpakan yan, di ba? Pero dahil nga maraming matatamaan dito, pati yung mga prostitute, di ba? May sabit dito sa issue na to. Inaatake ho nila. Yan ang kapalpakan ng mainstream media sa Pilipinas. Yan ang dahilan kung bakit binigo tayo noong mga kung tawagin the fourth state na pangalagaan ng kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Pagka ang issue, kahit na yan para sa sambayan ng Pilipino, dahil yan against sa naratibo ng kanilang mga amo, inaatake ho nila. Imagine, ano kayo korte para sasabihin mo kaagad na dishonorably discharged, ano yan, yung credibility, may problema. Yun kasi naratibo Ano ba problema? Ayaman ng amo niyo dyan, di naman nung siguro kasali dyan, di ba? Ay yayaman nyo na. Isa bagay, yung mga reporter talaga walang kabusugan yung mga yan. So, nakita nyo naman po, ang daming taga-media, ang daming taga-kongreso, ang daming taga-senado, naniniwala nga sila sa testimony ng mga convicts, Nasa kulungan na, pero pinapaniwalaan ang kanilang sinasabi. Hindi. Si Madriaga okay lang. Hindi walang problema si Madriaga. Si Madriaga, yan? Kumbaga, lahat na sasabihin niya para dito kay Ed Lingaw, yan, kumbaga, credible. Yan, credible. Ed Lingaw, di ba? Yes, Wait, sir. teka lang that is the wrong assumption, attorney, because just because you were jailed does not mean there's a confirmation of wrongdoing there. Teka lang, convicted na yan si Madriaga, paniwalang-paniwala pa kayo sa kanya. Convicted na yan si Franz Castro, paniwalang-paniwala pa rin kayo sa kanya. We all know that testimonies can be fabricated, can be coerced, right? You as a lawyer should know that. But anyways, the reason I don't think it's too early to Yan ang ask. hirap kay Regina. Bibira siya ng ganun, tapos hindi niya papahintulutan yung kausap niya na sumagot. Ang hirap po, siguro kung asawa ko to, iniwan ko na to. Dinivorce ko na tong Regina na to. Hindi pwede yun, nagsalita ka, tapos hindi mo ko pa sasagutin. Siguro hindi mahal ng asawa nito ito. May asawa, baka single pa. Pagka single, alam nyo na.
ask about the credibility because the claims that you're making are serious and wide-ranging. So, balik tayo dun sa question ni Ami, which is, how long have you known these 18 gentlemen and can you vouch for Para their tayong nasa Senado. Nakalang tao mag-senador ka kaya. Regina na to. Oy, Regina, mag-senador ka kaya. Para tayo nasa Senado sa pagtatanong mo. credibility? Tataw si Yes, Atty. Manigos. I started meeting them in October. I vetted what they said, and that is why it took me about 3 months before I finalized their affidavit, because I had to verify their statements with their other co-workers who did not come out as of this time. Attorney, nabanggit niyo si, si Orly Gutesa. Would you know kung nasa na siya ngayon? Kasi kahit sabihin na nag-retract siya, wala tayong formal retraction whether orally or in writing Of course po, base lang ito sa mga kwento na ang source ko ay galing din sa pamilya ni Mr. Orly Gutesa, Yes. na pinapirma siya na nagsasabi na pinilit lamang siya ni Senator Marcoleta at saka ni Secretary o dating Secretary Mike Defensor para gawin yung kanyang statement sa Senado. At kung Sino daw po ang nagpilit? Sino ano daw po? po ang nagpilit? Sino daw po ang nagpilit sa kanya? meron silang binanggit na isang abogado, wag ko na lang pong sabihin dahil parehong abogado ito ang nagpipilit sa ilan din sa mga dating sundalo na pumirma ng Banggitin mo. Gusto ni Regina, banggitin mo yan. Yang abogado. affidavit na inalabas namin kahapon. The same na lawyer na nagpipilit na pirmahan nila yung draft na affidavit na ginawa, no? Pero yung tanong po na kung nasaan si Orly Gutesa ay magkasalungat po yung na ibigay na impormasyon sa akin. Yung isa nagsasabi nasa ibang bansa na siya ngayon. At yung pangalawa naman ay sinasabi na nandito lang sa Pilipinas at pinakawalan na raw nila. Hindi ko alam kung sino yung nila. Sir, yesterday there was also an assertion on the part of the affidavit signed by these gentlemen and also by from your end to the effect that $2 million were turned over to Senator Trillanes for the use of the ICC investigators in the country. I'd like to ask if that money was supposed to be for operations of the ICC supposedly in the Philippines, or if they mean to imply that it was supposed to be some sort of a bribe. Kasi he also mentioned yesterday that it was that the ICC is guilty of Wala na ho tayong maraming segue, mahaba-haba ho ito. Gusto kong ipakita sa inyo yung bahagi na kung saan nag-beast mode itong si ito si Regina. and corruption for accepting the money. First po, I want to correct your predicate. There is nothing in the affidavit, and also I did not say anything that the $2 million went to the ICC. No, sir. I said what I said was Trillanes. it was turned over to Trillanes supposedly for There was an implication, the attorney. use of Even the that. ICC investigators. Even with the $2 million turned over to Trillanes, nothing in their affidavit, and I did not say that during the press conference. But sir, I remember specifically you said you actually accused the ICC investigators of graft and corruption because of that money. No. Yes, sir. That's not We can review the sir. Yes, yes. It's We can your live review is your live yes, is still on Facebook. Yes, Sir Ed Lingao, you can go over the press con and you will be cleared na ang sinabi ko may mga ibinigay kay Sunny Trillanes na pera. I think kung hindi ako nagkakamali, 2 beses sa kanyang opisina sa Quezon City at kada linggo tuwing nagmi-meeting sila sa Unit 8 or 9 na Polo Club Townhouse sa Makati ay may dala na siyang bitbit at sinasabi nila na binibigyan siya ng pondo para sa mga ICC. No? Kaya nga po, pati yung hotel accommodation nila ay binayaran ni Saldico at nakasaka ni Sunny Trillanes. Okay. Yung mga sasakyan na ginamit nila ay sasakyan ni Saldico.
yun po ang sinasabi ko na merong corruption, merong bribery na maaaring committed by the ICC investigators. And Kaya nga. But sir, if you look didn't you at just the affirm what they totality- said? But sir, that's what I was asking. So you did you Galit na si Regina. Kaya nga, bakit ba? Programa namin to, dapat kung ano gusto namin, yun ang masusunod. Kung gusto ka naming igak, gusto ka naming, kami bahala sa'yo. did say nga na the ICC investigators may have committed graft and corruption. Yes. In fact, you now even add bribery kasi kahapon tanda ko lang was graft and corruption eh. So let me ask you about that po. Actually, that's the root of my question. Were you saying that this was used for their operations in the Philippines or for them to take home as their bribe or loot? Kasi now you're saying bribe. Yes, kasi they are investigators, no? They are investigating, but they were wined and dined by Trillanes and the known political opponents of the person they are investigating. Kaya po, hindi po ba kwan yun, bribery and even graft and corruption? Bakit ipapabayad nila sa ibang tao yung kanilang expenses dito?